Yan, ito yung nagiging problema kapag nagla-laminate ng smooth film or matte film sa calling card. Medyo mainit yung temperature. Ayan, nagkaroon ng problema. Yan pa yung magiging isang problema pag sobrang init. Yan. So ayan, napakita ko no. Pag sobrang init. Pero pagdating dito, goods na. So bawas pa tayo ng init. Yan, welcome mga kaprinting. Explain ko lang to no para mas tumibay tsaka mas maging presentable yung ating calling card. Bali itong calling card na to, pinrint ko to sa Canon G1010. Ito yung aking Canon G1010. Yan, nasa 2 years na pala no, kung babalikan mo yung video ko. Hindi pa napapalitan ng printer head. Ang ink ay original ink yung black. Tapos LNC na yung colored na gamit ko ngayon. Then, eto nga, balik tayo. Maiksing video lang to no, lalo na dun sa mga bago magko-calling card business. Yan, 300 GSM kasi pag 300 GSM mas maganda makapal yung calling card. So ang ginagamit ko nga itong double-sided, ito yung ginagamit ko, 300 GSM siya. Hindi yung calling card board yung ginagamit ko kasi meron akong bad experience dyan. Na-tackle ko na yan sa mga ibang video ko no, yung nahihirapang ipid no, kahit 200 pa yan, 250. Sa una okay siya pero katagalan na ginagamit mo, nahihirapan na siyang ipid kahit pa yung L805 dati. Ganun yung aking printer. Talagang may issue ako sa calling card board no, kaya hindi na yun yung ginagamit ko. Double-sided photo paper na yung ginagamit ko. Then since nga ang mahal nga ng L8050, ang ginamit ko ngayon yung G1010 kasi around ano lang to, 4,000 plus. Ang L8050 is around 16, 18, minsan na overprice pa yan hanggang 20k pataas kasi nga nagkakaubusan ng stock. So ito, may dalawa tayong pang laminate. Ito, pag ganito yung ginamit mo, cold lamination ang ginagawa dito. Ito ay matte film. So magiging matte. Itong glossy na double-sided photo paper, magiging matte siya pag ito yung in-apply mo. Bali, itataklob mo siya para siyang ano rin no, yung lamination ng ID. Kaya lang sa lamination ng ID makapal. Ito maliit, manipis lang. Then ito yung smooth film. Pag smooth film, glossy yung kakalabasan. Pag matte film, ito yung hindi makintab no. Yan. So ito, hindi lang sa calling card mo pwedeng gamitin to. Pwede mo rin tong gamitin sa invitation para mas maging maganda, mas premium tingnan. Ginagamit ko to sa mga ginagawa ko dating special invitation, lalo na tong matte no. Yan, gumaganda yung invitation pag ginamitan mo ng ganito, ng matte saka ng ito depende kung glossy ba o matte yung gusto mo. Pero pwede rin yung mga cold lamination o photo top na hindi kailangan i-laminate na ginagamitan ng init. Kasi ito, pag hindi ka marunong mag-laminate nito, ang usually nangyayari dyan, lumulukot, nasisira. Marami kang reject na pwedeng mag-occur, no? Yan. Dati rin nahirapan ako dito. So ito, ngayon ang gagamitin ko ay smooth film. Smooth film, ito yung pag na-laminate, magiging makintab. Manipis na manipis lang to. Yun ang disadvantage nito, no? Mahirap, i-laminate, pwedeng malukot, no? Kailangan mo talagang alalayan. Ganon. Igaganito mo lang yan. Hindi yan parehas ng cold lamination, no? Cold lamination, isang parte lang. Kung gusto mo back to back, ilalaminate mo rin yung likod. Ganyan lang yung gagawin dyan. Ayan. Then pag na-laminate mo na to, mas magiging glossy pa yan. Yan mga ka-printing, pag ilalaminate nyo to, katamtaman lang yung heat. Hindi siya todo kasi pwedeng malusaw yung ilalaminate nyo kasi sobrang nipis lang talaga yung ganitong laminating film, no? Manipis lang talaga siya. Mas manipis pa nga to sa cold lamination o sa phototop. Turn on lang, tapos ang temperature niya mga ganito lang, no?
Ganyan lang. Yan. Tapos antayin mag steady green, tsaka i-laminate. Yan. Pag steady green na, tsaka i-laminate. Ang pagla-laminate niyan ay hindi para kang nagla-laminate ng ID. Medyo crucial to kasi pag to nalukot, masisira na yung calling card. Marami kang reject na pwedeng mangyari. Yan. So, kailangan yan, nakaano sa dibdib mo yung dulo. Then, medyo hinihila, no? Para hindi siya malukot. Ayan. Tas, dahan-dahan lang. Tas, hawak pa rin. Hawak pa rin sa dulo. Ayan. Ayan, tulad nito nagkaroon ng problema. Medyo mainit pa. Medyo mainit yung temperature. Ayan, nagkaroon ng problema. Yan pa yung magiging isang problema pag sobrang init. Yan. So ayan, napakita ko, no? Pag sobrang init. Pero pagdating dito, goods na. So bawas pa tayo ng init. Bawas pa. Ayan. Tapos intayin lang uli na mag-green. Yan, nag-green na rin uli, no? Medyo namatay kanina pero nag-green na siya. Ayan, nag-green na. Milaw na yung green. Yan, pwede nang i-laminate uli. Yan. Yan. Tulad kanina, ingatan yung pasok ng ilalaminate mo. Kasi nga medyo sensitive to kasi sobrang nipis nitong smooth film o matte film. Pwedeng malukot, then marami kang marireject. Yan. Tapos hawakan din yung dulo. Pero pag nasanay ka na, no, kahit marami ka pang ilaminate, konti na lang yung iyong marireject, no. Pero kung talagang ma-perfect mo, halos wala nang reject. Hindi naman natin maiiwasan yung 100% na talaga na perfect. Then ito, okay na to. Ito, perfect na. Yan. Okay na yung temperature. Tapos, okay na rin yung... Yan, wala siyang lukot. Yung unang sinalang ko, medyo sobra sa init. Ayan, nasunog. Sunog siya. Pero ito, magagamit pa to yung mga banda dito, no? Ito lang yung itatapon. Yung nasira. Yan. 300 GSM to. Makapal siya. Yan. Pang ilang beses na rin sa akin nagpa-print to, no? Mga ilang beses ko na rin tong ginawan ng calling card, no? So, wala pa namang bad feedback sa Canon G1010 ko pinrint kasi nga hindi nga kaya ng L3210 tsaka L121. Hindi kaya ng L121 tsaka ng L3210 yung ganyang kakapal na papel. So, yan lang po mga kaprinting, no? Hanggang sa muli, huwag natin kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech.